Ang balita natin ngayon, ito raw Converge Fiber Xers ay interesadong kumuha ng first round pick at willing silang i-trade itong si Shonny Winston. At mukhang ang latest na report ngayon, mukhang itong si Magnolia coach Chito Victorero ang kanilang kakausapin para kumuha ng isang first round pick. Dahil syempre, alam natin na ang Converge ngayon naghahanap ng mga options dyan. Hindi natin alam kung sino pa yung magiging number 1 draft option nila. Malamang si Justin Baltasar. May mga nag-speculate nga baka si Kai Soto sumali sa draft pero sa tingin ko hindi. Dahil ang mangyayari dyan ay baka sa Japan pa rin maglaro itong si Kai Soto. Pero ngayon ang tanong na lamang ay kung ano ang gagawin nitong si Coach Chito Victorero kung mag-offer nga. So, let's say mag-offer nga for example itong Phoenix Fuel, itong Converge Fiber Xers para dito kay Shonny Winston at hilingin ay yung first round pick ng Magnolia. Kung ikaw ang Magnolia, tatanggapin mo kaya? Kasi syempre, ang gagawin muna ng Magnolia ay titignan nila kung gaano kalalim itong darating na draft. Kapag maraming nag-apply, syempre, ay siguro titignan nila kung gaano kahusay at kung meron mag-fit. Kailangan ding ikonsidera ng Magnolia kung yung bang makukuha nila dito sa draft ay matutumbasan yung potential nitong si Shonny Winston. Number 9 nakuha dito sa draft si Shonny Winston pero alam natin na mas mataas yung value niya kaysa dyan. So, yung Converge naman, ganyan din ang titignan. Pero, as it is, mukhang talagang determinado ang Converge na i-trade ito. At kung hindi papayag ang Magnolia dito sa trade, ay sa Northport o kaya sa Phoenix nila ibibigay itong si Shonny Winston. Asahan naman natin na kapag si Winston kumapunta sa Northport, yan na ang magiging trigger para to si Arvin Tolentino ay matrade na. Kaya abangan na lang natin kung tatanggapin ng Magnolia itong trade offer na binibigay ni Coach Aldin Ayo para sa kanyang lineup. Nagkaroon ng konfrontasyon itong si Coach Yeng Giao ng Rain or Shine at si Terence Romeo ng San Miguel Beer doon sa mga nalalabing segundo noong Game 3 kung saan nanalo ang San Miguel. Hindi nagustuhan ni Coach Yeng Giao yung tinira na tres ni Terence Romeo dahil patapos na yung laro at decided na yung outcome. Ayon dito kay Coach Yeng Giao, dapat daw irespeto ni Terence Romeo yung game dahil tapos na yung laro at hindi na kinakailangan na umiscore pa siya. At sa ngayon sinabi ni Coach Yeng Giao nga, may mga taong mayabang at may mga taong bastos pero wala tayong magagawa dyan. Wala siyang pinangalanan pero obvious naman ang tinutukoy niya ay itong si Terence Romeo. Hindi nag-comment si Romeo pagkatapos ng game pero sabi ng mga fans, kaya daw yung ginawa ni Terence ay para dun sa mga manonood dahil taga Cavite ito si Terence Romeo so parang hometown niya yun at yun ang dahilan kung bakit siya nagpapakitang gilas. Nagkaroon nga ng pag-uusap at sinabi ni Coach George Gallant na naiintindihan niya kung ba't hindi nagustuhan ni Coach Yeng Giao yon pero naglalaro lang sila ng basketball. Ngayon, asahan natin na magiging mas physical ang Rain or Shine doon sa game na susunod dahil syempre 3-0 na yan. Kapag nanalo San Miguel, diretso na sila sa finals. At sa ngayon, kung ikaw ang Rain or Shine, ang iisipin mo na lang ay huwag kang walisin nitong San Miguel Beer. Sa ngayon, nakikita din natin na ang nagiging problema ng Rain or Shine talaga ay hindi sila consistent. Tama yung strategy na ginagawa ni Coach Yeng Giao. Tumitira ng 3, itong si Kit Datu at si Bo Belga. Nakita natin na pipilitang mag-draw out itong si Junmar Fajardo at kapag nilalapitan niya yung dalawang big man, nakaka-atake sa loob yung mga players ng Rain or Shine. Ang problema nga lang, hindi sila nagiging consistent at yan ang dahilan kung bakit nananalo itong San Miguel Beer. At syempre dahil nagiging balanse ang pag-atake, talo na yung mga timely na mga tres. Itong si Marcio Lassiter, Don Troliano, Terence Romeo at yung iba pa nilang mga players. Kaya abangan natin ang susunod. Natalo ang Barangay Ginebra dito sa Meralco Bolts at ang nangyari, naging kabaliktaran noong huling laro. Nakadalawang panalo na itong Meralco at tumamag na sila doon sa serye ng 2-1. Sobrang dominant ng Meralco doon sa buong game at lumamang lamang itong Barangay Ginebra nung nakascore sila 2-0. Pagkatapos nun, puro Meralco na ang lumamang. Sinubukang humabol ng Ginebra nung last 5 minutes, last 2 minutes ng laro nung tambakan na pero wala ring nangyari at ang nanaig pa rin ay itong Meralco Bolts. Nalimitahan itong si Stan Hardinger, 10 points lamang na score niya. Actually, sinabi naman ni Coach Timko na ang goal talaga nila dito sa Game 3 ay makakuha ng contribution sa mas maraming player. Wag lang umasa kay Stan Hardinger. Pero ang problema, nalimitahan na yung score ni Stan Hardinger pero wala rin contribution na nakuha doon sa ibang players.
Si Scottie Thompson, 8 points lang ang na-score at 2 out of 13 yung kanyang shooting. Yung ibang players hindi rin masyado nakapag-contribute except dito kay Aguilar at kay Maverick Hanmisi. Dito natin talaga nakikita na namimiss ng Hinebra itong si Jamie Malonzo at Jeremiah Gray dahil malaki makukontribute yung dalawa. Pero tandaan natin, itong Meralco Bolts, wala rin itong si Aaron Black, yung kanilang starting point guard. So hindi natin masasabi na sobrang dehado ng lineup nitong Meralco. Kaya sa ngayon, ay importante kung ikaw Hinebra, kinakailangan manalo ka na doon sa susunod na game. Dahil kapag naging 3-1 ang lamang ng Meralco Bolts, medyo mahirap makabawi. Ang nagiging problema ng Hinebra dito talaga nakikita natin ay yung scoring. Kulang talaga sila sa suporta at hindi consistent yung mga players. May araw na maganda nilalaro ng mga players nila, may araw na hindi. At syempre sa isang serye katulad nitong semifinals, hindi po pwede yan. Nakita natin dito sa Meralco, consistent ito sila Newsam, Maliksi, si Bong Quinto. Ang ganda ng nilalaro ni Almasan at ito si Brandon Bates. Kaya kailangan bumawi Hinebra. Ang balita ngayon, ito raw Phoenix Fuel Masters ay nalulugi. Actually, yung kanilang kumpanya, itong Phoenix Petroleum, syempre ang may-ari niya si Dennis Uy. Hindi yung Dennis Uy na Converge, ito ay Dennis Uy ng Phoenix. Ay hindi na nagte-trade dito sa Philippine Stock Exchange dahil hindi nakapag-submit ng mga proper documents. Ang alam din natin, bilyon-bilyon ang nalugi dito sa Phoenix noong 2022 at yung last year ay hindi pa nila nirelabas yung report. Yan nga ang dahilan kung ba't sila nasuspinde ng SEC. At ngayon, ang tanong ng karamihan, alam natin na itong mga kumpanya ni Dennis Uy ay nalulugi dahil sobrang daming utang. Masyadong malaking o masyadong mabilis nag-expand si Uy at ang dahilan ngayon, dahil sa sobrang dami ng utang niya, hindi na siya makabayad kaya naapektuhan yung mga kumpanya niya. Kaya kailangan natin pag-isipan kung ano ang gagawin ngayon dito sa Phoenix Fuel Masters. Siyempre, kung ikaw ba isang negosyante at nalulugi ka, ang unang-unang mong gagawin ay cost cutting. Babawasan mo yung mga gastos na hindi kinakailangan. At ang isang masasabi natin na unnecessary na expense ay isang basketball team. Hindi naman talaga yung kinakailangan ng Phoenix. At sinabi mismo ni Dennis Uy dati na kaya siya nagtayo ng basketball team dahil mahilig siya sa basketball. Pero ngayon, hanggang kailan niya kaya masuportahan yung kanyang basketball team? Nakikita na natin na ang laki ng mga nagiging problema ng kanyang kumpanya. Kaya sabi nga nung iba, eventually itong Phoenix ay magkakaroon na ng announcement sooner or later na aalis yan sa PBA dahil sobrang lugi ng kanyang kumpanya. Ang tanong na lamang ay kung sino ang papalit at kung may bibili dyan. Ang unang magiging senyales na itong Phoenix ay aalis sa PBA ay kapag na-trade na ito si Jason Perkins at si Tyler Tio. Dahil ibig niyan sabihin ay mapapalitan na yung mga top players nila at senyales na yung team ay eventually ibebenta na ni Dennis Uy. Shout out kay Joseph Pineda, Donel Santiago, RG Bueno at Dalina family, kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family, JJ Sibum, Edwin Carmona Jr., Katsakino Dukusin, Ronald Berbosidad, Kuya Mike TV, Anthony Alon family, Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Ronald Berbosidad, Rico Olarte, Jonel Alagon, Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, Jonald Malyari, Romeo Conchada, John Raymark Isuela, Michael D. Pinabati din natin si Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Carl Alarcos, Juan Solege, Kuya Mike TV, pati na rin ang iba pa nating mga taga-subaybay katulad ni Jason Mendoza at ni Enju.